sabi ng birthday celebrant sa ating ebanghelyo ngayon? Ano daw? Ala, ako yung nagtatanong naman, Palagi tayong magtatanong na dito. Kamusta birthday celebrant? Anong Ay, masasabi mo? maingay. Natawag ako. Ala, Buongiorno, bro. Diyan sister. Iparating mo sa amin, sister. Kami ay magme-message kayo sa pamagitan ng message mo para sa amin. Talaga. Baligtaran tuloy. Anong ipaabot mo sa amin? Ano sabi niyo, bro? Ikaw man nag-birthday ngayon, anong message na ipaparating mo sa amin? Baligtad ba? Nagpapasalamat po ako sa lahat ng kapatiran, sa lahat ng bumate, lalo-lalo na sa ating Panginoon na patuloy na nagbibigay ng buhay at kalakasan po sa atin. Patuloy tayong pagpalain ng bawat isa sa atin. Amen po. Maraming salamat. Talaga. Yan, Sister Violeta. Yan. Natandaan natin ang mga paglilingkod, mga katuparan na tinutupad niya sa ating gawain, sa ating komunidad. Wow, purihin ng Diyos. At marami pa sa atin dito na talagang taglay lubos na tumutugon din sa at least makakontribute ng pangangalaga, yung pangangalaga, pagpapahalaga sa ating komunidad. Sa Friends of the Bar. Salamat sa sister. Ngayon, balik tayo sa Ebanghelyo na hindi nalayo talaga, no? Ang lahat ng mga papasalamat, papuri natin sa Diyos, hindi nalayo sa ating, lalo na sa sinasabing unang pagbasa. Kasi ang unang pagbasa talagang kung ano man, di ba, nabalisa, no? Nataranta ba? Nabalisa ang mga nakita, ano, nakita ng mga apostoles kung anong mga pangailangan, no? Pangailangan ng panahon na iyon. Kaya nga, niresponde din nila agad-agad kung ano iyon, no? Yung pangangalaga sa mga balo, sa mga nangangailangan sa komunidad. Kaya pumili sila ng 7 deacons. Okay, yung 7 deacons, isa na doon na pinatunayan ng buhay ni Santo Stefano. Siya yung unang binato at pinatay na martir. Pero ang pakay ng deacons, kaya nga sinatawag ng deacons, yung pangangalaga, pagpapalaga, pagresponde sa kailangan ng komunidad. Kaya nga, marami sa atin ito, naglilingkod, no, na halaga para sa komunidad. Labas tayo kumain. Dito man tayo sa online at kung ano man, Kasama natin si kung ano pang ating maiabot. Pwede po nga magpahalaga, magpangalaga. Lingkorin iyan, deacon yan, yun ang diakones. Shanghai. Paglilingkod. Yan ang unang pagbasa po. Pinatunayan ng mga apostoles. Okay? So kung ano pang mga sinasabi natin nga makita natin maging kailangan din o pangailangan natin dito, paparating lang, parating sa ating mga council, sa ating mga leaders o liderato, upang maabot din na ating mapag-usapan kung ano pang ating ano tawag doon, may paabot na mga tulong sa bawat isa po. Okay? Yun ang second reading, yung sinasabing itinalaga tayo bilang mga anak ng Diyos na piniling pari. Piniling pari, yung ibig sabihin, pag sinabing pari, natural pari, mga madre, mga pari, hindi lang iyon, no, na mga nasa ministeryo o naordinahan, kundi tayo po, mga piniling pari mula pa sa ating baptism, sa ating binyag. Kailangan may Sa ating alam binyag yan, po, no? na sinasabing naging pari, hari at propeta. Sa sinasabing pag-participate, no? Pag-participate natin sa magiging pari sa mga naordinary nga pari, ano, sa mga misyon nilang direkta, tayo po ay hindi direkta, nag-participate lamang, yes po, naging hari, pari, tayo propeta. So ang mga preacher na pari, tayo din nagpi-preach, nagpahayag bilang laiko, propeta. Okay, nagpahayag tayo sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating mga anak, okay, sa direkta nating kinabibilangan na maliit na komunidad. Ay, wag. So yun ang pagiging propeta. Maging salita tayo ng Diyos, maging bibig tayo ng Diyos, propeta iyon. So, ang pagiging saserdote, ibig sabihin, pari na sa pamilya, lahat-lahat po, ay siyang, ano yung pari? Yung pari ang siyang nag-aalay. Pari po, makita natin sa mga ordinahan ay nag-aalay ng tinapay at dugo.
bilang ding nasa pamilya tayo, mga ina, mga ama, Ano yun? maging pari tayo kasi tayo pong nag-aalay sa ating pamilya, nangangalaga, oo, nagpapahalaga. Okay, aalay 'yun, alay. Ayaw kuhanin. So, liban din sa pagiging saserdote, Ilang beses ko na nag-participate tayo, ibig sabihin, maliban sa nag-alay, mayroon pa yung nanalangin. Yung bilang pari po ay nanalangin, nagdasal. So, magdasal tayo sa ating mga kapwa miyembro, sa ating pamilya din, gano'n po. Ang pari ay nagdasal, ang pari ay nag-alay, ano pa? Ang pari po ay maging alay. Oo, gano'n din po. Ang pari din ay maging alay, hindi lang nag-alay kundi nag-abot tulong. Okay, siya po ang naging alay din. Clarity, Okay, gano'n po si mo Jesucristo. naman, Maging Clarity. pari siya, siya ding naging Tawag mo alay. nga sa akin, di ba yung Kaya nga ang mga parents, talagang di ba? Oo. sakripisyo, nag-alay Minsan, at sila din maging alay sa kanilang buhay. Hindi lang na sila ay tumutulong, nagbibigay, kundi minsan Oo. talagang ang buhay nga nila ay inaalay para sa buong pamilya, buong komunidad. Para Gano'n po panawagan ng pagiging tingnan ko yung saserdote. ginagawa niya. Kaya nga, hindi ito basta-basta lamang ating pananampalataya na itinuturo ng mga apostoles sa unang pagbasa, lalo na sa bibig ito ng ating unang papa ni si San Pedro, no? Na tayo po'y, si Jesus po ang siyang panulukang bato, o yung pinaka, ah, middle, o yung sinasabing pinaka-supporting stone para sa atin. Ang ating ding pananampalataya, naka-focus kay Kristo, nakahatid pansin, ibig sabihin nakadikit sa batong iyon. Kung hindi So, mo ibig nalagyan sabihin ng ng ating pagkakataon pananampalataya, ko, mahintulad din sa isang bato yun na ang damitan mo ng nakadikit sa kanya, baguhin. ibig sabihin matatag na pananampalataya. Wag yan. Bakit natin Diyan matatag na yan. pananampalataya? Dadalhin natin ito sa ebanghelyo po. Para naman hindi Ang natin magiging matatag na agad. pananampalataya, saan nakadikit? Hindi basta-bastang saan nakadikit, kundi pakipagrelasyon sa sinasabing buhay, daan, katotohanan nga si Kristo mismo. Sabi niya, siya ang Baliktad. Ito. ako ang daan, Yan. So, buhay, katotohanan. So, vice versa mga kapatid. yan. So, Unahin po natin ang sinasabing daan, katotohanan, buhay. Ay makukuha natin ni Kristo iyan. So bawat isa sa atin na may pananampalataya, matatag iyan at hindi iyan matatag o kung pansarili lamang ang inatupak o initindi. Hindi po. Maging matatag lang ating pananampalataya pag ito'y nakadikit, nakabaon sa sinaming bato na iyan, na matatag na pananampalataya, oh, nakadikit sa pakipagrelasyon sa sinabing daan, katotohanan, buhay, na si mismo na si Kristo. Okay? Kaya nga sinasabi, walang makapunta sa Ama, hindi. kundi didikit tayo at kakapit tayo sa pagkipagrelasyon na tunay kay Kristo. Okay, yun po ang ebanghelyo. So, balik tayo na hindi tayo makapunta sa Ama. Kaya nga, 'di ba, it sounds familiar, 'di ba? Kahapon lang natin na sinabi ni Kristo, no? No, yung sinasabi natin na maniwala tayo sa Ama, maniwala tayo kay Kristo, maniwala tayo sa Kristo, maniwala tayo sa Ama. So, ibig sabihin, vice versa man iyan, may transparency ang bawat isang pakipagrelasyon ni Jesus kasama tayo din na hindi tayo makarating sa Ama, kundi tayo makipagrelasyon kay Kristo. At si Kristo nga transparent nating halimbawa o hemplo ng ating buhay, ay siyang ating patutunghan, focus sa ating buhay ang Ama, ay makarating tayo kung dadaan. Makinig tayo sa sinasabing nawala tuloy. Saan ba yun? Okay. Bakit? Narinig pa ba? Bilis malakas lang. Okay, yan po. So, yun. Palaging nakaukit, nakabaon ng ating pagiging batong matatag. Halimbawa sa sinabing pagiging saserdote. Saserdote po, ulitin natin. Nag-aalay, maging biktima, no? Yung sinabing victimhood. At yung sinasabi, kasi maging biktima din tayo kasi minsan, hindi lang tayo nagsakripisyo, nag-alay. Kundi maging biktima din tayo kasi minsan, ibinuhis ang ating buhay. Ibinuhis ating buhay, alang-alang sa ating kapwa, alang-alang sa ating mga kapatid, alang-alang sa ating mga anak. Importante iyon. So, mayroong ganun po. Hindi lang ito alay ko na nagtumutulong sa iyo, nakatulong sa aking pera, sa aking ano-ano pang mga materials. Minsan hinihingi din ang buhay. So, minsan mahirap yun. Yun ang sinabing saserdote. At manalangin at ano pa, yung sinabing magpakabanal. Yung magpakabanal po. Kasi ang saserdote sa altar ay banal, no? Magpakabanal.
So importante 'yun, nakaikot 'yun sa sinasabing second reading sa sinasabing panawagan ng pangalawang pagbasa natin ayon kay San Pedro. At lahat na iyan ay nakatuong pansin iyan sa focus pagdikit natin sa Diyos Hesukristo. Okay, Diyos Hesukristo po, kasi si Jesus po ay katumbas niyo, ibig sabihin anong tawag doon? Kapantay, no? Na siyang paniwalaan natin, 'di ba? Pag sabi ni Hesukristo, maniwala kayo sa Ama. At the same time, kapantay, maniwala kayo sa akin. O, ayun. So, kaya nga, inano natin kahapon yan, inisa-isa talaga natin, na patas yan. Kung ano mang kapangyarihan ng Ama, hindi ka makarating sa Ama kung hindi ka maniwala sa Anak. So, talagang patas yan, pantay yan. Kaya maniwala tayo sa dalawang persona, maniwala tayo sa tatlong persona. Basta si Kasi natural, ang Espiritu Santo naman ang siyang gumagabay at magpapalakas sa ating buhay ay na itong pagtugon natin, pagpasakop, sumurindir tayo sa Diyos, tinapay. magpapalakas ito, gagabay ito, at lalo tayong ma-inspired sa pagitan ng Message mo lang. paggalaw ng Espiritu Santo. So talagang banal na tatlo pa rin, no? Tatlo pa rin ang umiikot, tatlo pa rin ang nangangalaga, tatlo pa rin ang tumutulong, sabi nga ni Sister Violeta kapon, na kaya nga mas nakahigit nagagawa tayo kung ano man, no? Yung kung ano man nga ginawa ni Jesucristo, na hindi niya ginawa, mahigitan pa natin 'yon. Bakit? Kasi tatlo na po silang tumutulong sa atin. Si Jesus, ang Ama, at yung Espiritu Santo. Ayun po ang emphasis natin kahapon po, na inuulit lang ngayon. So matindi, no? Halimbawa, Talagang ibinabalik ito sa atin ang Ebanghelyo na hindi tayo lalayo. meron ako. Kasi kung ano man na ipreparar ni Jesus doon sa langit na silid, mga bahay natin, sinabi nga sa ating pagkaturuan, Bili na siya. na spiritual Yun na, umuwi. spiritual house yan, Ay, spiritual home yan. yung hanapan mo para Ngunit hindi yan matatanggap na maging gantimpala natin pag hindi natin naumpisahan dito sa lupa. Okay, yun ang sinasabing we build stone by stone, stone after stone, sa kalitliitang bato na yan, tanong ano. nag-construct na tayo dito sa lupa. Kasi habang hinahanda iyon sa langit, hinahanda din natin ito at the same time sa Daddy mo eh. lupa. Okay, lupa man ay Ba yan? langit na rin. So, hindi yan matatapuan, maging gantimpala ang langit na hinahanda ni Jesus Yan? pag hindi din natin inahanda at inaalayan yun natin si Jesus dito sa lupa. Binibuild up ni Jesus yan, pinipreparar iyan ang lupa. Ang mga silid na yan na ating home sa langit, dahil itinatayo natin yan dahan-dahan dito sa lupa. So, kaya nga ang buong readings, yung sinabing pananampalataya, palakasin, matatag, focus sa Diyos, malapit sa Diyos, ang buong readings po, hindi yan maging pananampalataya na matatag, kundi hahantong talaga sa gumawa. Oh, yung gumawa. So, live your faith, not by faith alone, but live your faith in doing good action, in building the kingdom of God, because the kingdom of God, after all, will be given as a gift, as a prize in heaven, will be built one by one, stone by stone here on earth. Kaya nga, matatagpuan na natin yan, ang gantimpala na yan, maangkin lang natin yan. Kasi binibuild up natin yan, kinukonstruct natin yan, dahan-dahan dito sa lupang ito. Kaya nga sabi ni Jesus, magagawa niyo at mahigitan pa sa inyong pagmimisyon, sa inyong pag-aalay, sa inyong pagpapatuloy, pagpapadaloy sa paglilingkod dito sa mundo. Matitake up lang natin yan, matatanggap lang natin yan. Ang gantimpala, ang buhay na yan na walang hanggan, magkaroon tayong bahay at buhay na walang hanggan, dahil inumpisahan na natin dito mga kapatid. Purihin ang Diyos mga kapatid, purihin ang Diyos. Maraming salamat po. Gusto mo ba ngayon na? Sisters and brothers, Ayun na, utot. any follow-up reaction? Ngayon muna, mama. Violet, wag naman yung Violet. Good reaction lang. Questions? Sige po. Ano po? Sige po, mga kapatid. Yes po. Meron pong gustong magtanong kay Brother Ay. Yes po. Kasi Inspired ba gospel po kayo? natin. Very inspired kayo. Inspired kayo. Sige, palabas nyo. Inspired kayo sa araw na ito. Mainit na mainit. Ay, natural. Okay lang yan. Inspired ng init ng Diyos. Wow, init ng Diyos. Init ng banal na Espiritu. Ang araw, ang liwanag, at ang init. Wow, matindi, no? Ang banal na Santa Claus. Na mahihilang tulad, maihambing
sa isang araw na may porma, may liwanag, may kulay, Eh, ngayon may ba? hugis, at may init. Ang galing. Amen. Oh, nandiyan si Brother Amen. Melvin. Thank you, Brother Melvin. Happy birthday kay Ate Bioli. Happy birthday. Nasa si Ate Violeta na andyan pa. Yan, naririnig pa niya. Happy birthday. Anyway, happy birthday Ate Bioli ha. Ate Violeta. So, congratulations. Komplimente. Nakarating na naman tayo sa edad na panibagong buhay. Yan. Gawin mo. Anyway, punong-puno tayo, Brother Ike. Mga kapatid, punong-puno tayo ng salita. Sabi ko nga, napapatanong ako, bakit ganun kahiwaga, bakit kaya ganun kahalaga ang mga salita na ito at ang mabuting balita? Nagluluto Kasi ka po. sinabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa. Oh, ano yun? Ay kung Brother Ike, paano halimbawa, may mga nagugulumihanan at sinabihan mo, kalma ka lang. Makapangyarihan kaya yun? Di ba? Makapangyarihan kaya yun? Pero anyway, yung huwag kayong mabalisa, doon ako napapatanong. At kung parang may nagtanong sa kanya, di ba? Sino nagtanong sa kanya? Si Felipe ba yon? Nagtanong o kahapon ba yon? Ngayon, sinabi sa kanya na Felipe, ipakita po ninyo sa amin ang Ama. Di ba? Dahil kung halimbawa ako medyo nagugulumihanan ako at sinabihan ako, kalma ka lang Brother Melvin. Paano ko kakalma di ba, magulo, nababalisa ako. Gusto kong mangyari itong gusto ko. Pero pag sinabi si Jesus ang nagsasalita sa mabuting balita, di ba? O inire-echo ng mga nagsulat doon sa unang pagbasa at sa pangalawang pagbasa, ang kanilang pananampalataya, binanggit ng Brother Ike, yung pananampalataya at isinasagawa nitong mga apostol, at yun nga, yung paano ba yun? Paano naging makapangyarihan ang salita? Yung hiwaga ng salita ni Jesus. Pagka nagsalita siya, more or less, hindi lahat ay maniniwala at hindi lahat ay susunod. Ang sumusunod lamang sa kanya ay unang-una, siyempre, yung mga apostol, mga unang sumunod, di ba? At nang sila'y sumunod, yun, ang dami na rin naniwala sa mga apostol, kaya nagkaroon ng mga unang Kristiyano. Ngayon, bakit ganun kahiwaga ang salita ni Jesus? At yung kahapon na pagbasa, at ngayon, inuulit-ulit ni Jesus ang kanyang salita. Nagsasalita siya dahil isinugo siya ng kanyang Ama. Ngayon, sabi ko nga, ano ang kapangyarihan na meron ang Diyos? Diba? At bakit? Dapat isa lang ang Diyos. Sa totoo, isa lang naman talaga ang Diyos. Teka, ay bakit may Ama at anak tayo? Ngayon, anyway, paulit-ulit na din naman yan. At saka yan napakaganda pa rin na irere-echo at ulit-ulitin natin. Bakit tatlo? Diba? Yung kapangyarihan ng Diyos, isinugo ng Ama ang anak. At nagsasalita si Jesus ngayon, hindi nagsasalita. Ngayon, dahil bilang isang tao, pero meron akong nakikita na nagsasalita si Jesus dahil ang nagsasalita dito ay ang Espiritu ng Diyos. Hindi pa niya iniiwan kasi darating pa. Paakyat pa siya eh. At tama-tama, yan, malapit na ang pag-akyat. Tama-tama din sa celebration ni Brother Ayan. May 17. So, nagsasalita si Jesus, yung Espiritu ng Diyos ang nagsasalita na ibinigay ng Ama, di ba? Nakapangyarihan sa misyon ng anak at ang Espiritu Santo nung umpisa pa, inaando na ang salita na ito. So, napaka-hiwaga at ang ating paniniwala at ang pananampalataya ay nag-spread. Ngunit, iisa pa rin ang ating Diyos. Nag-spread lamang ito dahil tayo ay nabahaginan. Kaya yun sabi, the bread of life, na the institution of the Eucharist, na andon yung pagbabahagi ng pananampalataya. At ang kagandahan dito, lahat tayo, hindi lamang ang ngayon dahil tayo movement, tayo ay nasa tawag ito movement o ang charismatic movement o we are the Christians, aside dito sa ating simbahan mismo at meron tayong konseho, ikalawang konseho ng ating Vatican, meron tayo talaga sinusundan na mga na Santo Papa at mga College of Cardinals, Bishops at Pari, mga ordained.
Tas tayo naman dito sa movement, meron naman tayong mga leaders. At aside from that, we are all leaders. We are all servants. Hindi lang si Brother Ike, hindi lang si Brother Bernard, hindi lang yan. Lahat tayo. Yung tawag tayo ng Diyos as a servant to each other. So pwedeng kahit sino tawagin natin servant. Hindi lang sila. Kasi bakit kung sila lang, ay di sila lang. Wala ang mga members. So we are all servants. Kung ano yung naiko-contribute natin. Marami. Hindi lang dapat nakikita ng ating mata. Hindi lamang, hindi, although kabuuan, the whole faith, hindi lang yung, oh, marami akong gawa. Anyway, yung, hindi, ang laki kasi yun ito eh. Ang laki, kaya tayo nagiging sulit dahil may mga maliliit na mga bagay na hindi tayo nakita na may gumagawa. 20 minutes. Diba? Hindi lamang yung mga malalaki ang nakikita dahil tayo we are all servants. Lahat tayo ay tinawag ng Diyos upang mabuo ang simbahan na itinatag ni Kristo. We are all. At lahat tayo ay napupuspos ng biyaya at ang banal na espiritu ay nananahan sa atin. Kung tayo ay nakikinig, tayo ay naniniwala at nananampalataya sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. We are recite. Naniniwala ako sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. If naniniwala ako sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, wow! I will call the Diyos Ama, the Diyos Anak, at the Diyos Espiritu Santo. Hindi pwedeng iisa lang ang Diyos, ang Espiritu Santo, kung hindi mo tatawagin Diyos din ang Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu. If we are recite, naniniwala ako sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Dahil silang tatlo, divine persons, is only one God. If I call sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, paano yung dalawa? So kailangan, we are the call sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Dahil ang tinig ng Diyos ay nagkakaisa sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo sa iisang Diyos. Amen. Thank you at purihin ng ating Panginoon. Blessed, happy Sunday, at happy birthday, Ate Violeta. Thank you, Ate, Kuya Ike, at Ate Son. Ano sa tuyo? Nung buhay, natulungan ko lang yan eh. Sige po, mag-follow up question kayo po para masaya. Kung may time pa, may mag-follow up question kayo po. Sino pang Sige gusto po. mag-follow up, magpahayag, mag-explain? Sige po mga kapatid. Magtanong po kayo o mag-share. Sige po, dalawa po yan sasagot sa atin. Amen po. Sige po. Kaya ni Brother Ike yan. Okay, anyway, Brother Ike, we recall. So, how to recite the divine person Yung makapal naman yung in one God. Pero hindi kasi sa akin, hindi ko Ayun, yung pinakasimple na recitation natin sa tatlong isang Diyos sa tatlong persons, no? Isang Diyos sa tatlo, no? Ang pinaka shortest recitation natin po, tinuturuan tayo na kung saan man tayo nagpupuri, nagpapasalamat, ganun din nagdasal, papuri, pasalamat sa isang dasal. Ang pinaka shortest na simplest way yung signing of the cross. Kahit na wala tayong mamutawi sa ating bibig, sign of the cross. Yung the shortest way yan. Papuri, papasalamat sa ating panalangin, pagsamba sa Diyos. Okay po? At another shortest way pa rin, maliban yan sa pagtanda ng Santa Cross, Ako baka bumili pa sa ating pagkain, pagkatapos kumain, sa ating paglabas, sa ating paggising, kung anywhere, kung ano man makita, maaksidente man o mabuti, lahat po mag-sign of the cross kung maari, kasi ay siyang tugon natin na protektahan tayo, magsambat tayo, or ano pang ma-expression sa ating intention bakit magtanda tayo ng sign of the cross. Another expression pa yung sinasabi nating recitation ng glory be to the Father, yung sinabi nating doxa. Yung doxa, yung praise and worship din, doxologia, yun, no? Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. So hindi talaga pwedeng glory be to the Father and to the Son, or glory be to the Father and to the Holy Spirit, or glory be to God. So glory to God, glory to God. Sana yung si Jesus, sana yung Espiritu Santo. So palagi pong
sa in the shortest recitation na ito, ulit-ulitin natin ito kasi tinuturuan tayo sa ating simbahang Katoliko. Maraming salamat, Brother Ben. Amen po. Salamat po. Sige po, meron po ba? Parang di rin. Ha? Magtanong po tayo kay Brother Ike. Matapos. Ate Sonny, anong handa ni Ate Violeta? Brother Ike, meron ba tayong pesta dito sa koledyo? Sa koledyo Pilipino? Ano daw? Ano daw? Wala mo lang udot. Marami pong handa si Mitch Violeta. Tara po, sugod na tayo pagkatapos ng the bar. Halina kayo mga kapatid, sugod na. Bibihis lang ako, darating na ako. Meron pa po ba? Kung wala na po, pagkantikel na po tayo para makapag-ready na po tayo. Punta na po tayo sa Imus. Alden, dito na! Amen po. Sige po, wala na po ba? Pero kung gusto magtanong Ano, kahit basa. o mag-share sa gospel natin, sige po.